Farming, welcome back sa channel natin, Journey Farming. So sa ngayon po ay nandito tayo sa ating kulungan ng alaga nating baboy, mga ka-farming, kasi ito na yung panahon kung saan ay pabubulugan na natin yung ating baboy na inalagaan, itong ating dumalaga, Ayan. So ngayon ay kumakain siya, ayan, So hindi na lang natin disturbuhin, So, bali, ang gagawin na lang natin ngayon ay ipapakita ko sa inyo yung tanda kung kailangan na ba siyang pabulugan o hindi. So, ang channel na to mga ka-farming ay para lang doon sa mga baguhang katulad ko, kasi itong baguhan lang din ako sa pag-aalaga ng mga baboy. Katulad nito, nung ating dumalaga, ayan. So, sa mga hindi pa nakasubscribe sa channel natin, lalong-lalo na sa mga baguhan pa lang dyan, na katulad pa rin natin, So, pakisubscribe na lang yung channel natin mga ka-farming, at huwag kalimutang i-hit yung notification bell sa baba para ma-update kayo sa mga bago nating video yung gagawin ngayon mga ka-farming. So, bali naman ngayon mga ka-farming ay si-share ko sa inyo, ipapakita ko sa inyo yung ano natin dito, tanda kung paano ba o kailan ba talaga natin pabubulugan. So disclaimer lang, sa mga natin, mga nanonood diyan, bali yun nga, baguhan pa lang tayo, so nag-research lang tayo mga ka-farming kung paano ba ang gawin natin para kung paano ba natin matsambahan hindi, kung paano ba natin malalaman na pwede na siyang pabulugan. So doon sa research natin, 8 months mula kapanakan yung ating gagawing inahin, so bago natin pabulugan, at dapat nadaan siya ng 3 bisis na paglalandi, So sa ikatlong paglalandi niya, doon na daw pabubulugan o iay. So ngayon, dahil pangatlo na ton niya, papakita natin ngayon kung talagang nag-hit naglandi na ba talaga siya, So ayan, so pangatlong bisis na niya ngayon. So bali nag 7 months na rin siya mga ka-farming, So 7 to 8 months yung dapat edad ng ating baboy, at tumitimbang siya ng 120 kilograms. So ayan. So simula kahapon mga ka-farming, doon ko na nakita na nabantayan na naglalandi na yung ating dumalaga sa pangatlong paglalandi niya in just 7 months niya na edad, At tansya ko nasa mga 100 plus na siya. So nag-pig calculator ako sa kanya, so maabot na siya ng 110 nung nakalipas ng linggo. So isang linggo na mula noon, so siguro mga nasa 150 na to, or 120. So hindi tayo expert sa mga ganong hula-hula, So sinundan lang natin kung ano yung na-research natin, kung paano natin i-calculate yung timbang ng ating baboy. So ayun nga, at ipapakita ko na sa inyo yung kanyang tanda kung naglalandi ba talaga siya. So ito na mga ka-farming, kung napapansin niyo, ayan, namumulat na mamagana yung kanyang ari mga ka-farming, So kahit tingnan natin sa malayo, talagang lumilitaw yung kapulahan niya. So yan yung tanda na naglalandi na, So panahon na niya ngayon na pabubulugan, pero ngayong araw ay hindi pa, So nakakuha na tayo ng barako, kasi barako yung pang natin dito, pakasta, So bali nakunta ko na, kinunta ko na yung natin, yung mayari ng barako, kaya lang wala siya doon, sa kanila, kasi meron pang ibang ginagawa. So sabi ng niya, hindi ko alam kung sino yon,
sumagot doon sa kanyang cellphone na nagro-robing pa daw. Ayan, parang barangay tanod. So hindi, no. So kasi marami din siyang mga inahing mga inaalagaan, no. So maraming nagpapabulog doon sa kanyang barako, kaya yun siguro, no. So chinik muna niya yung mga niya, nabulugan ng kanyang barako. So yun, so hindi ko pa siya nakontak, kaya baka mamaya, no, kontakin natin para malaman, para alam niya na ito na. So naglalan na yung dumalaga natin, mga ka-farming. So ayan, stay tuned lang sa ating video kasi ipapakita natin sa inyo kung ilang araw ba dapat ang pagbulog. So magtatanong na rin tayo dun sa may-ari ng barako, no. So ayan, so pagpatuloy lang natin yung video na to bukas, no, para malaman din natin, kasi baguhan lang din tayo naman sa pag-aalaga ng mga baboy, mga ka-farming. So sa mga ka-farming natin dyan na sumusunod sa video natin, so pasensya na kung utal-utal yung pananalita natin kasi hindi tayo sanay. So ayan, so busog na, no. Ayan, busog na. So yung tatlo din doon tapos nang kumain. Ayan, so hapon na kasi, mga ka-farming. Ayan, so okay, tingnan na natin bukas. So bukas ay pangatlong araw na niya, kasi nung kahapon yung kanyang ari ay namumula lang pero hindi namamaga, no. So posibleng yun yung unang araw, at hindi ko pa kasi kabisado, no, or ngayon ang unang araw niya. Itatanong pa natin yan doon sa may-ari ng barako. Okay. So mga ka-farming ay pumunta na po rito yung may-ari ng barako, ano, tsaka chinik niya na yung ating dumalaga dito. So pwede na, no. So bali ngayon ay kaapat na araw na ng ating dumalaga mula nung naglandi, ano. So kahapon tinix at tinawagan namin yung may-ari ng barako. So akala namin na pupunta siya kahapon. So medyo busy siya dahil maraming nagpapa-service siya kanya ngayon, dahil dito sa lugar namin ay siya lang yung ang kanyang barako lang yung nakasurvive sa sakit, ano. So yung kinuha natin ay yung Doropitrin, yung bulog natin sa kanya, no. Ayan, so chinik niya na ang ating baboy. Ayan, dumalaga. So mabait, no. Ayan, so haantayin na lang natin. So habang nag-aantay tayo ay dito muna tayo sa mga kalamansi namin dito, no. Ayan. So bali meron kasing order ng kalamansi. So tingnan lang natin dito, so against the light, no, kung meron bang makuha. Kasi nung nakaraang araw ay meron ng nag-harvest, no. So medyo tumaas na konti yung presyuhan ng kalamansi. Yan. So yung kalamansi naman namin dito ay medyo no, medyo yan, no, may mga kailangang mag-spray kasi ang daming mga insekto tulad niya, no. Yan, no? Ayan. So tsaka nung mga nakarang buwan kasi
Ang daming mga hinog, no, kasi walang halos kumukuha. At ngayon ang ginawa namin ay talagang nag-spray lang kami, nagpapa-spray kami, pero medyo problemado pa rin kasi yung ano, ang daming ang daming mga insekto. Yan, so parang kinulang sa spray at yung dumi naman yung mga mga kailangan linisin talaga, no, dito. Ang daming damo. Ayan. So ito yung pagkakaabalahan natin. So habang hinihintay ko yung may-ari ng ating barako. So medyo sirain ngayon yung kalamansi namin, pero meron namang bunga, kaya lang hindi talaga Ayan. So okay, update ko lang kayo mga kaparming, no, mamaya dito sa ating dumalagang baboy. Ayan. So ayan siya. Okay. Okay, tuloy po tayo mga kaparming sa ating baboy na papakastahan, no. Actually tapos na siyang mapakastahan mga kaparming. So bali nung una ay ayaw niya. Yan, so may video naman tayo, papakita natin mamaya, no. So yan, chatlog. Ayan yung ating dumalagang baboy. So tulog siya. So bali nung pumunta na yung barako dito mga kaparming, no. So yun nga, pinapasok na siya at anong nangyari, ito yung nangyari mga kaparming. Munani ko na siya basta bago. Bago. So yun nga, no mga kaparming, no. So yun yung nangyari nung pumunta na dito yung barako, no. So napapansin nyo, tumatakbo-takbo lang siya at ayaw niyang magpakasta, no. So ibig sabihin hindi pa talaga siya hit yung ating dumalaga ng mga oras na yun. So sinabi ng nagdala ng barako na babalikan nila makalipas yung 2 araw. So bali total of 4 days na kasi siyang naglandi. So plus 2 days, so naging 6 days. So sa 6 days niya, yun na, no, nag-standing heat na siya at hindi ko naabutan kanina kasi hinatid ko pa yung asawa ko sa trabaho, no. Kaya ang abutan ko ayun, tapos nang sumampa yung barako. So sayang na hindi ko na videohan. So at least importante lang naman na na siya, napakastahan na. So bali yung gagawin natin dito ngayon ay walang kain siya ngayong araw na fasting, no, fasting siya ngayon araw na to. So ayan, no. Ayan, so nakarinig ng kain, ayan, gumalaw. So ayan, hello. Yung ating dumalagang baboy mga kaparming, no. So yun, so obserbahan natin siya. So bukas na ako magpapakain ng 1 kilo sa isang araw, no? So siguro umaga is hahatiin ko na lang yung 1 kilo, no. So sa isang araw para importante kasi yun mga kaparming dun sa na-research natin, no, na kailangan after mabulugan ay hindi talaga natin pakakainin siya ng marami kasi baka hindi magtuloy yung pagbubuntis niya, no.
dahil sayang naman. Kaya yun lang yung ipapakain natin sa kanya at i-monitor natin siya sa loob ng 18 to 21 days mga ka-farming kung hindi naman siya mag-reheat, at sana hindi na, no, para naman kahit paano hindi sayang yung panahon na inalagaan natin. So ayan mga ka-farming, so yun lang, no, hanggang doon lang yung ating video, at sana nagustuhan nyo, paki-comment down below lang sa mga ano dyan, mga batikang mag-aalaga ng mga baboy, kung ano bang mga dapat natin gawin habang nagbubuntis o tapos ng pakastahan yung ating baboy mga ka-farming. So ayan, so comment lang down, at saka huwag kalimutang i-hit yung ating notification bell dyan, at subscribe na rin yung channel natin para naman kahit paano ma-update kayo sa mga bago nating content na isi-share dito, o mga karanasan natin dito sa pag-aalaga ng mga baboy, no? So hindi tayo expert, tayo pa lang ay nag-iipon ng experience, at syempre nag-aaral pa rin tayo, no? So research yung ginagawa natin para maging successful yung ating kabuhayan mga kaparming. So hanggang dito na lang yung video natin, at huwag kalimutan, no, subscribe ang channel natin. So bye bye muna mga kaparming.